Hello guys! For today's video, gagawa po tayo ng playpen or designated space for our puppies. So, babaguhin na natin yung ating setup. Kasi nga, yung ating mga puppies ay napaka kukulit na. Kung saan na sila nakakapunta. At medyo para silang kumakalat na mga zombie. Dahil everyday sa paggising namin, kung saan namin sila nakikita. Ang nakakatakot lang, baka pumasok sila doon sa corner ng ref at ma-stuck na sila doon. So, medyo delikado na. Delikado na ang sitwasyon. Kaya naman, gagawa tayo ng space na para sa kanila, para hindi sila pakalat-kalat sa buong bahay, at para na rin sa kanilang safety. So, ayan na. Babaguhin lang natin yung setup ng ating bahay. So, yung ating telephone chair, inusog na natin doon sa mismong wall. Para doon na ang kanilang bagong space. So, yan, pinag-aaralan pa natin kung paano. Kanya lang, medyo yung setup na yan is very, very masikip para sa kanila. Kaya imumove uli natin yung isang kulungan na yon na inilapit natin para magkaroon pa ng space para medyo may galawan sila. Yan. So, yan, merong pinaka plywood na magdi-divide ng kulungan para hindi makita nung nakakulong dyan na si Snow yung mga puppies. Kasi sometimes nagagalit yung mama dog sa other dog na adult din kapag nakikita yung kanyang mga puppies. So, kailangan talaga merong division para hindi sila nagkikita. So, yan, nilagay natin dyan yung bag na malaki na red para yan yung mag-stop doon sa pinaka divider natin kasi wala nga tayong pang stopper kasi tutumba yung divider kung walang masasandalan. So, yan yung ginawa kong sandalan ng divider. Saka yung bag na yan, parang gustong-gusto ng mga puppies na nandyan sila sa ilalim. Lumalabas na yung kanilang mga dog instinct na parang gusto nila may den. Yung parang gusto nila na nasa enclosed area sila, na madilim, na masikip. So, yon. Yung papa nila, ganun kasi si Shadow, gusto lagi nasa enclosed area na dark. So, parang den nga. So, yan. Kaya nilagay ko dyan yung bag na yan. So, double purpose na yan. Parang den na sa kanila, stopper pa nung divider. So, yan. Nakita nyo, naglagay ulit tayo ng isang division para naman talagang sarado na sila at enclosed na yung area na kanilang paglalagian. So, yan na yung kanilang in the meantime na pag-stayan. Diyan sila magstay para hindi sila pakalat-kalat. Kung sakaling kami matutulog, hindi kami nag-aalala na kung saan-saan silang lugar mapunta. Diba? At least, sure kami na safe na sila dyan sa space na talagang ginawa namin para sa kanila. So, yan, nilagay na natin yung chair pang harang para hindi matumba yung plywood. So, yan, meron siyang opening para makapasok si Mama Dog. Ayan na sila, nakatulog na sila doon sa ilalim kasi nga malamig yung part na yon. Kaya naman, na sila, cozy na agad ang kanilang kinalalagyan. Mag-enjoy na agad. So, sa tingin ko naman, yung space na to ay enough na for them. So, mabilis lang naman ang panahon, lalaki rin yan. Sigurado, matututo na rin yan na pakalat-kalat dito sa bahay. At least, na sila noon, malakas na yung resistensya nila noon. Kahit pakalat-kalat na sila, okay lang. Ngayon kasi baby pa sila, prone pa sila sa mga bacteria, so kailangan natin silang i-safety sa isang lugar. Katulad niyan,
enclosed area na talagang limitado yung kanilang mga nadidilaan na gagalawan. So, for safety purposes. So, yan na. Nilagyan natin ng pangharang, maliit na pangharang para hindi talaga sila makakalabas. Yung pangharang na yan yung pangsalo sa isang crate. Yan. So, just enough na maharangan, pero nakakatalon dyan si Mama Dog pagka gusto niya pumunta dun sa mga puppies niya. Pero may time na tinatanggal ko yan para, yun na nga, syempre nahirapan din yata si Mama Dog tumalon-talon. Ewan ko, parang mayroon yata siyang sa kanyang hips. So, ayan, nag-enjoy na po ang mga puppies. Ayun, oh, meron nang nandun, oh, sa ilalim. Gustong gusto talaga sa ilalim nito mga to, lalo yung mga boys. Manang-mana sa kanilang papa. Gusto nila parang may den. Yan. So, ayan, nag-enjoy na sila dyan. Pero, ito lang, itong space na to para lang talaga for the meantime lang talaga ito. Yan, tingnan mo, tumalo na si Mama Dog. So, mamaya magpapadede na yan siya. Chine-check lang niya kung okay na ba yung bagong space. So, ayan. Sa tingin ko, okay naman na. Makakaraos din. Unti-unti lang at magiging okay din ang lahat. Diba? So, ayan na. So, ganun lang. Magpo-provide lang tayo ng space para sa kanila. Kasi nga, para magpagawa pa tayo, di ba, gastos na naman yun. We are lack of budget talaga. So, para-paraan na lang kung paano makaka-create ng space para sa kanila na hindi gumagastos. Kung ano yung mga materials na pwede mong gamitin, yan, katulad yan, di ba, pwede naman. So, ayan, yan ang bagong setup. Tinanggal ko na lang uli yung bag kasi nga medyo masikip. Yan, para mas maluwang ang space. Tinanggal na lang namin ni Daddy Alvin ng bag. Kasi nga raw nasisikipan siya. So, para mas maluwang nga rin, okay din naman. So, yung divider, tinali na lang niya ni Daddy Alvin para hindi na nahuhulog, hindi natutumba. So, yan. Yung special participation ni Daddy Alvin. Tinali niya yung divider at saka tinanggal ang bag. So, ayan ang setup ngayon. Yung kulungan ni Yoko nandiyan na sa side. Yan. Para may sumasalo sa plywood, hindi matumba. Kasi yung upuan, ginagamit namin habang kumakain. So, tinanggal na namin siya doon. Yung kulungan na lang pinangharang. So, yan na yung ating setup. Siguradong makakatulong ito ng malaki para sila ay maging safe. At hindi ko saan nakakarating. Diba? Ganun lang para for the safety purposes ng mga puppies, we need to provide things like this for them. Wala namang ibang gagawa na kundi tayo lamang. Kaya naman, day by day, gagawin natin yung mga best for them. And that's it for today. Thanks for watching. See you on the next one. Bye everyone. God bless.